5 ghosts caught on tape. Nursing home. Ang videong pinost ni Camila sa kanyang TikTok account ay kuha sa nursing home kung saan siya nagtatrabaho. One room in particular ang pinaniniwalaan nilang pinagmumultuhan ng dating residente dito. Ang room 112. Ang sabi niya kapag may mga pasyenteng titira sa kwarto, they would pass away. Kinatatakutan ng ibang residente at ng mga staff ang kwarto dahil sa mga strange activities na nangyayari doon. Kahit di naman okupado ang kwarto. Ipinaliwanag ni Camila na minsan habang nagte-therapy session ang mga residente gamit ang service dog, bigla na lang nagpakita ang aso ng strange behavior na hindi naman ito ginagawa dati. Ito ang video. It's not working? Where's your other sucker? You only have one? Use it. Sheila. Really? Sa unang bahagi ng video, makikita mo ang aso na nakikipaglaro sa mga nakatira sa facility. But for some reason, bigla na lang itong umalis sa session at tuminto sa tapat ng haunted room. As if he can feel and see the souls lingering in that room. The dog just stood there, whimpering. Another strange event happened right after that. Isang beses nakuna nila sa CCTV ang kusang pagsara ng pinto sa kwarto. Kahit wala namang tao dito. Why is it beeping? I don't know. No one's in there. It's crazy. Get the light. Get the light. You say you checked it? Yes. Did you just get that on camera? No. Stop. I don't. No, I'm not playing with you anymore. I don't like this. No, I don't like this. I don't like this. I don't like this. Nagulat na lang si Camila sa nasaksihan niya. Bukod sa mga kusang pagsara ng pinto, lalo pa niyang ikinatakot nang ma-activate ang call light sa kwarto. Dahil dito, tinawag pa niya ang kanyang supervisor para tignan ang nasabing haunted room. Pero nang puntahan nila ang kwarto, wala namang tao dito. This is insane right now. Right there. Okay, you're gonna stop this right now. Hindi pa dito natatapos ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa kwarto. Back in 2019, isang residente sa facility ang nagsagawa ng cleansing dito. She calls the room the death room. However, while they were doing the cleansing, a much more sinister event happened. Heavenly Father, I ask for your divine presence to fill this space. May your light shine brightly through every room, cleansing this home of any negativity, fear, or unrest. Let peace dwell in every corner, and love be the foundation of every wall. Bless this home with your protection, surrounding it with your angels, and shielding it from harm and evil. May every door be a passage to your grace, and every window open to your blessings. In Jesus' name. Makikita mo ang residente na may hawak na rosaryo sa kamay niya. Sinimulan niya ang cleansing at dinasalan ang kwarto. Ngunit sa pagtatapos ng kanyang nire-recite na dasal, bigla na lang umangat ang rosaryo. Hindi lang ito basta-basta umangat. Ito ay parang hinila ng kung anong puwersa patungo sa direksyon ng kwarto. Hindi man ito napansin ng residente,
pero nasaksihan ni Camila ang mga pangyayari. Now, how can you explain all these strange events? If it's not the work of a spirit, then what is it? Is there a darker force behind this phenomena? Ikaw na ang bahalang humusga. Shadows. It's late one night nang makarinig ang nagpost ng video ng mga sigaw na nanggagaling sa kanyang kapitbahay. Pagsilip niya sa bintana, nakita niya ang isang lalaki at ang sinisigawan nito, isang ominous figure. This is what he witnessed. Could you see that in the window? You can see a man sitting on the floor, screaming. In front of him, you can see a very strange shadow that resembles something very dark. Ang sabi niya, eto daw ay ang Grim Reaper na gustong saktan ang lalaki sa video. Could it be nothing more than our eyes deceiving us? According to some viewers, maaaring may mental problem ang lalaki, katulad ng autism or Alzheimer's. At ang aninong nakikita natin ay ang taong nag-aalaga sa kanya na pinapakalma lang siya. May mga nagsasabi din na biktima ng violence ang lalaki. Pero ano sa tingin mo ang talagang nangyayari dito? Another video was posted on TikTok. Ang paliwanag ng nag-post, naririnig niya ang lolo niya na nagsasalita sa second floor ng bahay nila. Nagtataka siya bakit parang may kinakausap ang lolo niya kahit mag-isa lang ito sa second floor. Nang silipin niya ang kwarto ng kanyang lolo, ito ang kanyang nakita. Sa video, makikita mo ang isang anino ang kausap ng lolo niya. Ang lalo niyang ikinatakot sa nakita niya. Ang anino ay may sungay. Unfortunately, hindi niya pinuntahan ang kwarto para nakita sana natin kung sino o ano talaga ang kausap ng kanyang lolo. Hindi din natin alam kung ano ang pinag-uusapan nila dahil tinanggal ang original sound sa video at pinatungan ng creepy music. Dahil dito, tanging spekulasyon lang ang pwede nating isipin sa video. Ano sa tingin nyo? Is it real or elaborate hoax lang? The Tuk-Tuk. Isang driver ang nagda-drive ng tuk-tuk isang gabi. Habang nasa daan siya, may napansin siyang kakaiba sa kasabay niya. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya kaya nilabas niya ang kanyang camera at ito ang kanyang nakunan. Nang i-overtake ng driver ang tuk-tuk na nasa unahan niya, makikita natin ang buong loob ng sasakyan. Isang importanteng bagay ang nawawala dito. Nasaan ang driver ng tuk-tuk? Makikita mo na umaandar ito mag-isa. Walang nagmamaneho at walang ibang tao. Parang may sariling isip ang tuk-tuk sa video o multong aba ang nagmamaneho dito. Hindi din natin masabi kung naiwan ng driver na umaandar ang sasakyan at aksidenteng napindot niya ang drive sa gear. Kaya ito umandar ng mag-isa. Pero kung titignan, mukhang deliberate ang andar ng tuk-tuk. Tinignan ko din kung may self-driving model na ang tuk-tuk katulad ng Tesla. Ngunit ang sabi sa internet, kailangan ng driver ang ganitong mga sasakyan. So, multo nga kaya ang may gawa nito? And more importantly, isang tanong ang iiwan ko sa inyo.
Who took the tuk-tuk? Seton House Apparition. Pinuntahan ni Yang at ang kanyang girlfriend ang Seton House sa Colorado isang beses para imbestigahan ang mga paranormal claims dito. Ang Seton House ay ginawang children's school noong 1970s at naging homeless shelter simula ng 1982. It's been shut down recently and completely abandoned. Nagsimula ang dalawa sa pag-iikot sa gusali, ang hindi nila alam. May makukunan pala silang imahe na tiyak magpapatindig ng balahibo at magpapabilis ng tibok ng puso nila. Ayon sa uploader ng video, wala silang kasamang ibang tao ng mga oras na yon at hindi din nila ito nakita sa sarili nilang mga mata. Nadiskubre lang nila ang nakuna ng camera nang makauwi na sila. What? Hello? Is there someone in there? I am not the police. Oh, it feels kind of eerie. You get a weird feeling over here, like a weird vibe from this whole place. I'll enter that hole, babe. I'm gonna knock the door, okay? We can get in, okay, baby? Paglabas nila sa open space habang iniimbestigahan nila ang abandonadong gusali, bigla na lang rumihistro sa camera ang imahe ng isang babae na nakatingin lang sa kanila. Ito ay nakaitim na damit at ang mas nakakapagtaka, wala ka ding makikitang anino ng babae. Ilang sandali lang nang ibalik niya ang pagkakatutok ng camera sa lokasyon kung saan nakita ang babae. Ito ay tila naglaho na. Sa screenshot na to, makikita mo ang nakakatakot na itsura ng babae. And strangely, kulay abo at distorted ang mukha nito. Naniniwala sila na ang nakuna nila nung gabi na yon ay paranormal na nakita sa camera. Ito ba ay kaluluwa na nakabalot sa mahabang kasaysayan ng Seton House? Ikaw na ang humusga. Attached. Ang video na mapapanood nyo ay nanggaling kay Naomi. Naniniwala siya na merong espiritu na naka-attach sa kanya. Ang sabi niya, nagsimula ang lahat ng maglaro sila ng Ouija board ng boyfriend niya noong 14 years old pa lang siya. Matapos nun ay hindi na siya tinigilan ng mga pagpaparamdam. Sa nakalipas na 6 na taon, 5 beses na silang nagpapalipat-lipat ng tirahan. Dahil sa bawat bahay na nilipatan nila, patuloy pa din ang mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari ang nagaganap sa kanya. May mga pagkakataon na na-videohan pa niya ang ibang mga pagpaparamdam sa kanya katulad nito. Well, this is it. Just have to make it past Mom's farewell ambush. Off Africa. Actually, Eric, I went May mga oras na kusa na lang iilaw ang glow ball ng anak niya, lalo na sa madaling araw. Tapos bigla na lang itong hihinto. One time, sinubukan niya pang makipag-communicate sa espiritong naka-attach sa kanya.
She asks and whatever it is that's attached to her answer. Are you playing with the toys right now? Papa. Oh, hell no! Bukod sa mga kakaibang paggalaw sa bahay, ayon sa kanya may mga pagkakataon din na may nakikita siyang anino na gumagalaw sa gilid ng mga mata niya. Kaya bumili siya ng CCTV para tingnan kung may makukuha siya. At dito, hindi nga siya nagkamali. Pagka-install ng camera, meron agad siyang nakuha. Makikita mong isang anino ang naglalakad sa reflection ng TV screen niya. Ang sabi niya ay madalas niyang makita to at nakatulong sa kanya na meron siyang maipapakitang pruweba dahil iniisip ng mga tao sa kanya na nababaliw na siya kapag sinasabi niyang may espiritong naka-attach sa kanya. Kung inyong pagmamasdan mabuti, ang nakita niyang figura ay parang nakasuot ng sombrero. Madaming nagsasabi na ito ay ang Hatman. Matapos niyang makuna ng espiritong naka-attach sa kanya, sinubukan niyang i-replicate ang movement at ang pagdaan ng figura sa TV screen. Pero hindi nila magaya to. Lahat ng torment, fear, and evil attachment dahil lang sa katuwaan na paglalaro ng Ouija board nung bata pa siya. People think it's just a game, but is it? Did she truly capture the spirit that haunts her wherever she goes? Ikaw na ang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.